Ano status ng particular bill na yan, sir? Creation of the state managed Well, it's on second reading. I mean, it's in the committee level. State committee level? Oo, katulad din, kasabay din ito mga So kasama yan sa 7. suspension on excise tax sa fuel. Hindi, inuuna nila yung suspension on the excise tax fuels kasi if you recall, doon sa train law na pinasa namin addressing this, it's only for it's for the increase of excise tax. Pinipigil yung increase, but not the suspension. So the bills that are pending now are for the suspension. Hindi lang pinipigil yung increase. So sa train law, as amended, it stopped the increases excise tax. It may stop the increase. It may lang. Ano ba It can. At present pa magkano excise tax natin? They kept saying, suspend excise taxes on petroleum imported crude. I am not sure of the exact figure, but 10%? Okay. Kasi, check natin. I cannot recall the exact. pero kung from your point of view, which is more preferred, cut or suspension Cut or suspension. of excise tax? Kung ano pangangailangan, agad. Dapat ngayon, siguro, at this point, suspension is what they're discussing. There is a possibility of granting emergency powers for the President ma-address ito, no? As I mentioned earlier, way before, 2 or 3 days ago, I am we're constantly in touch with the Office of the Executive Secretary. They have ES Ralph Recto has intimated to me that they will be sending a proposal on the emergency powers. But as I said, we're already discussing it in the Ways and Means Committee dahil mayroong dalawa sa mga bills, if I'm not mistaken, it's the bill of Cheese Escudero that grants us. So, okay. So, well, of course, the VAT is 12% sa Tagalog. And then sa excise tax, 6 pesos per liter, 10 pesos unleaded, at saka sa ito, sa LPG. Anyway, sa ngayon, hopefully, gusto sana natin matigil agad yung gulo na yan. Hanggang maaari. Anong gulo sa Middle East? Middle East. Kung hindi, kailangan handa ang gobyerno. Meron naman tayong mga ginawa eh. Una, sa GAA, at ito'y pwede nang ipagmalaki naman natin. 2026 GAA. Dito sa 2026 GAA, we were ready for any eventuality. Meron tayong nilagay. We made sure that we are financially ready na nakaabang doon yung para sa MSMEs, para sa mga OFWs and other vulnerable sectors. Kaya if we pass the suspension and the emergency powers of the President, and then we are able to subsidize doon sa mga mahihirapan sa ating mga kababayan because of what happened, we'll be able to we'll pass this. Ano yung particular provision sa 2026 GAA that you are referring to, sir? Nilagay namin ang funding sa DSWD, sa OWA, sa DTI, sa DMW. Naglagay kami ng mga extra funding doon. Imbis na kung saan napupunta yung funding, alam mo na. Doon namin pinaglalagay. So, may special For provision? eventualities, yes. So, Standby. we may be able to subsidize those who will be. Kaya nakakagigil at nagagalit ang gobyerno dito sa mga nangunguna at tinataas kagad ang presyo nila, ay binibenta nila. Ano yan eh, noon pa yun nasa kanila eh. Di ba? Hindi naman tinatamaan ng pag-angat eh. At itong pag-angat, nakahanda sana ang gobyerno na. Nakahanda naman para tigilin itong patating na maaaring maging mga increase. So, may mga nananamantala lang. Huwag naman sanang gano'n. Pero nga, ang medyo na
cellphone. Merong ano, sir, kaya nababas ngayon si Energy Secretary Garin. Yung explanation niya na Energy Secretary Garin, she was trying to explain in layman's language, so to speak, na replacement cost lang ang these oil companies buy this 2 weeks prior as replacement cost yung mga pricing nila. Para otherwise they will be with no more funds to buy future needs. Parang protection. Pero kung ako mag-interpret na sinabi niya, di protection na nila yung profit nila. Kaya nila, nag-replacement cost nila. At least, maski tumaas o bumaba, sure silang may profit. Kaya nga nababashing ka rin dahil nga she was speaking for the oil company. So, she was just invoking the law on oil deregulation law. So, dapat specific legislation, specific laws, mas mandated na this should not be allowed. Kaya nga, as I said, no, this is the best time for me to push again for the repeal of the oil deregulation law. At the very least, habang inihiling yan, dapat ma-review. Yeah. But may I suggest that you invite Secretary ka rin. Perfect timing ngayon na imbitahin mo siya at dito makapag-explain siya sa mga sinasabi. She's all over the media. I don't interfere with her work. I just wait for her own volition to better explain herself. Kasi nga, ang persona, perception, she's speaking for the oil companies and only the legislators can correct that kind of situation she's referring to provide her the legal mandate to really impose what the public interest demands. Ang nakakainis na magsalita, gano'n talaga yung I told you so. Sinasabi namin nung araw pa yan. I told you so. Hindi sila naniniwala sa amin. By way of trivia, kasi nag-cover nga ako ng Senate. Yung sagat, nag-vote seat, sir, 5 sila. Si Senators, the late Arturo Tolentino. Ang kwento sa akin si Senator Orly Mercado sa Senate Lounge, habang nakikinig kami sa mga arguments. Sabi niya, si Senator Tolentino, constitutional law. Kaya bumoto kami against. Diba? Yan yung dahilan. Si Maceda, political law. Si Bigberto Cañada, ideological law. Senator Tito Soto, entertainment law. Kasi for the IPR, no, di ba, ng mga musical, intellectual property rights. So, sisingilin tayo eh. And Nikki Cositeng, sabi ni Orly, I don't know. Anyway, by way of trivia lang. Pero kung si Senator, Senate President Tito Soto, sa kanyang sinasabi nga na, patented kay, Cristobal, Adrian Cristobal. Sabi si Adrian Cristobal, at totoo yun, hindi lang ang pagiging isang legislator, it doesn't, hindi basta yan dahil sa dami ng pinasa mo o mga mahalagang batas na pinasa mo or yung sponsor mo. Mahalaga dyan yung voting mo, yung pagboto mo. Doon nakikita kung mahusay kang legislator. Dapat bumoto ka ng kontra doon sa mga mali na tingin mo yung mali or magiging mali in the future, like right now. Future forward-looking, not just for now. Kaya nga lagi, yun ang dasal ko noon, yung ending ko ng voting speech ko na kumukontra ako. Sabi ko, I pray to God that I'm wrong and that you are right. Para ikaw nga makita, lumalabas, di ba? O ano ngayon? Oil regulation, sinabi na namin eh. I told you so. Di ba? WTO, GATT, di ba? Ang dami, puro ganun eh. So hopefully, makatulong na naman tayo. Hindi naman pwede tayong crying over spilled milk or gano'n na lang, mamimintas na lang. Huwag naman. Kaya yun din ang sinasabi ko sa mga kababayan natin. Huwag pintas ng pintas. Tumulong tayo. Magbigay tayo ng suggestion. Paano kaya? Ano kaya maganda? Para ganito, ganyan. Di ba? Ganun ang pinakamabuti. Pero speaking from my experience also from covering the Senate, why would you wait for the passage of a law
to suspend or amend the excise tax or the value-added tax. Eh, sabi mo nga, sir, announce mo na in 2 weeks time, Holy Week break kayo. So, time constraints naman kayo, you're gonna pass a bill or a law that would be terrible again na to suspend kasi may consequences yan, implications. Eh, si Presidente naman has the constitutional power to amend the tariff and tax law during when Congress is not in session. Doon sa train kasi kaya eh. Kaya. Oh. I think the President is coming up with an executive order to do that. I'm guessing, Oh. wala sinasabi sa akin si Oh. Secretary Recto. Pero I'm guessing that they are preparing an executive order to address that. Yeah, precisely. Even without the law that Oh. we are passing. So, why waste your time passing that kind of law when there are more urgent matters like you mentioned, yung sa oil deregulation law, that it's time to review and make amendments to make it compliant with the reality, I mean, more favorable to the present times. Still, was passed a long time ago, hindi na yung prevailing situation is not same with the past. They continuing yan. Continuing. Ang what? Continuing yung pagre-review natin. Oo. Bagamat dapat nga, kung kaya naman ng sa train law or other powers that the President has, not wait for the emergency powers, but specific, mas maganda na din yung covered ka by law. Pero I think the President has the power to do that. And I will not be surprised if in the next few days, they will come up with something to that effect. Which brings to mind, yung the last time you guested here, we were talking about the ICI, and you are already, long before the 20th Congress started, you already put forth the idea of Independent People's Commission. Oo. And now, it's turning out right again. I told you so, di ba, na yung 3-month commission, and now you are Pati doing... yung IPC, di ba? Oo. Kasi yung ICI, temporary lang yan, sa walang Yeah. power. Yeah. Well, it's on second reading in the Senate. Yeah. We are interpellation na lang. Isa, dalawang naka-schedule na interpellation. Ang sa House, tapos na, di ba? Ang counterpart issue na. I'm not sure. Oo. Pero kaya, I just brought it up because, I think you have the sense, kasi naging former colleague mo si President Marcos before in the Senate. Mm. I think may parallel ang minds nyo to acting quickly on that. So we may be already telling us what the palace should do. I mean, ought to do without waiting for Congress, the present Congress, to do the action for them. Yes, I think so. The way I size him up, in the many years that we have been together, ganun ang tingin mo sa kanya. And, Action na nila. Action na nila. As we speak, I'm sure that something will come up very soon. pero sa iyo, kasi sinabi ko nga sa iyo, President was shackled the present DOA Secretary from acting on yung mga mananampat na nagsasamantala ng pwesto. Will you at least empower the executive department to better handle the situation? Of course, if the legislation is necessary to do that, we will do it in the Senate as fast as we can. Pero offhand wala kang... At the moment, hindi. Ang alam ko lang meron sila task force para manghuli. Oh yeah, the Department of Trade, the Department of Trade, it's empowered to do that. Meron silang DOJ, DOE, Yes, PNP. the And DOJ, yes. the last time kahapon yata Monday, they started Monday. Meron mga nahuhuli, pero alam mo, sa Shokos dami na, niya. Shokos eh. Shokos Oo. pa lang. Kasi Oo. unauthorized release agad. Hindi nga Oo. nagsasamantala. Marami nagre-reklamo, sinasabi na nananamantala. Meron talaga mga nananamantala, pero may mga nahuhuli naman. Ngayon, hindi na pala nahuhuli iba siguro, pero pag nakita nila, hinuhuli pala sila. Titigil naman sana. Pero I mean, it goes back to the old complaint. Small fishes lang nahuhuli. How about the big fries, the Big players? price, ang big player dito, Oo, oil companies. The oil companies. You're zeroing on Hindi the naman. small fries. Why not go after the... Ano naman, give credit where credit is due. Hindi naman nila ina-announce na sinasabi nila kagad.
Sila, hindi naman sila. Di ba yung ito nga binibring, parang itong oil regulation doon, naging cartel din. They impose the same price increase, price Correct. rollback. How Wala can you pa break power. that seeming cartel-like operation? Na wala pa power ng gobyerno. Repeal the law. That you're Madali going ako, back. madali ako makausap eh. Repeal the law. Oh, and what will be the option for the we shall repeal the law. What will happen out in the Di ba balik doon sa original na ang gobyerno may intervene. Oh. Di ba ganun nga raw eh. Alam ko meron kang bill na pinay na fuel price release. Kasama ba yun? Fuel price release na sa 7 bills na yun. Ikaw ang author daw na napakinggan ko sa sa radyo yung balita kahapon eh. Yung ba idea ng fuel price release? Ikaw sabi it's authored by Senate President Tito Soto. Dapat sa dami ng batas mo, di mo na matandaan. Hindi, yun, yung Strategic Petroleum Reserve yun. Yung binabanggit nila. Yung fuel, yun ang short term nun. Oo, yun. Fuel price release. One and the same law. I think it's contained in one of the bills. But baka mga co-author lang ako doon. Oh. Pero maganda yung sinabi mo, repeal the law and you go back to the original idea. Yeah, I think so. I will review within the day. And it's a one-page bill. Yeah. And what It's a will, one-page bill. I will review the impact and then later on I will draft a bill repealing the oil deregulation law. but without thinking, Kita na kasi hindi pa sila daw ang tama eh. Oh. Nung pinapasayaw sila daw tama, kami raw yung mga hindi eh. Oh. Kami yung mali eh. O ngayon, after so many years, so tama ba kami o sila tama? Oh. Tayo tinamaan, mga Pilipino tinamaan. Nagkagaya ako sa mga Tayo may ban. tama. Oh. Tayo may tama. So, Tayo may tama. baka pagkakataon na ngayon na eto na, tama kami. Oh. Tigil na natin yan. Oh. Repeal natin yan. It's a Balik chance. natin na kontrolin ng gobyerno yung mga oil companies. And that will mean a lot of money because the renationalize the oil company. At least the government must own one refinery. So, kahit na Kaya yung ba natin aking, yan? yung Strategic Petroleum Act na yun, kahit yun lang pwede na pag-aari ng gobyerno para meron talagang But still, we will import. state-managed petroleum Stockpiling. stockpiling. Oo. But we will still, import oil. Kasi naman tayo oil producer. We only have natural gas na hindi pa ganun Oo. kasapat. Unless makatalisod tayo sa West Philippines Sea. Anyways, I think... Nakakapagtaka eh. Oh, Sa buong mundo, bakit sa Pilipinas lang walang oil? oh. Bakit lahat ng mga bansa meron? So hindi nahahanap. Dahil we Tingin don't ko. have the resources, the investments. Tingin ko, hindi nung nahahanap. You believe that Yun, Philippines- pinopropose namin noong araw yan, panahon pa ni President Duterte. Senator Honasan, myself, Senator Lacson, and then Ed Manyara. Oh, Pinuntahan namin si President Duterte noon eh. oh. Sabi namin, pumasok tayo sa joint venture. So, oil exploration in the West Philippine Sea. Gusto niya. Pero, ewan ko, yung mga kasama niya. Dahil hindi natuloy eh. Oo, kasi at that time, very close ng ties Saka niya with China. maraming gusto makipag-sosyo noon. Even China, pwede tayong kasosyo noon eh. At doon natin matitiinan na tayo may-ari noon. Kasi pwede natin labanan ng China na, o sige, mas marami kayong pera. Kayong joint exploration, ang halaga ng amount ninyo ganito, kami ganito. Pero pagdating sa income, 60-40. Oh, hatian ng income. 60 Philippines, 40 kayo. Di ba? O, so pwedeng alisin muna natin yung puhunan. Pero 60-40, 60 Pilipinas, 40 kayo. Di ba? Di ba yun ang pinaka-the best side kami may-ari niyan? Pero I find it strange that you raised this proposal to former President Duterte when in fact you are more allied with GMA during her time, and during GMA's time meron na siyang joint exploration with China. Why don't you? Hindi kami,
Ala, epideya ka nga ni GMA noon eh. Oo nga, pero ano lang yun, dahil nandun sa unit team ng NPC at saka ng Lakas. And, Kaya lang nagkaganon yun, pero NPC ako, NPC kami. for trivia purposes lang si Senate President Soto noon, Senator, almost Senator, o leader ka na noon, you were being wooed at the time na maging presidential candidate, vice presidential candidate ni GMA, noong 1988 ko, 1998. Yeah. Diba? Tapos suddenly, Teenager ka pa lang. and you were dropped like a hot potato, but at least hindi ka naman, no bad blood, you still accepted, hindi ka Ay, hindi, ayoko naman talaga eh. Ayoko naman, pinipilit lang ako eh. Pero kapalik tayo kay GMA, may joint exploration with China. Wala, we were not, I was not familiar with that. That Pero during that time, bakit I was more engrossed with the dangerous transport. Anyway, nabanggit mo si President Duterte, nalapitan mo siya. Bakit senador ka ba na at that time? Oh, 2010. 2016. With Senator Ping. 2016, kare-re-election lang namin. Oo. Re-election namin. Kaya now I can connect that by you and Senator Ping is being pictured as have Duterte links, pro Duterte. Hindi, bigyan ko naman talaga yun. Ewan ko kung bakit iniisip ng ibang hindi eh. Sino ang kaibigan mo? Yung mga ibang mga politiko. Na kay Duterte? Kung mayroong politikong pinakamatandang kaibigan ni Sir President Duterte, di ako, 1988 eh. Okay. 1988, Vice Mayor ako ng Quezon City. Yes. Si Digong, Mayor ng Davao. Oo. Okay? Kaya-elect lang namin after mag-OIG siya. Na-elect kami, 88 ang elections noon, 4 years kami. Ako yung, inayo ko yung Vice Mayor's League of the Philippines. Para mapalakas ko yung pagiging presiding, hindi lang presiding officer ng mga vice mayors nationwide. Hindi ganun ang batas nun eh. Nilakad ko yun. Okay. Pangalawa, para gawing action officer ang mga vice mayors ng anti-drug abuse councils ng buong mundo, buong Pilipinas. Okay. So, nung tinatayo ko yun, tinulungan ako ni Mayor Duterte, nakita kami sa Davao, anti-illegal drugs din siya nun eh. Yung vice mayor niya, si Boy Sunyo, yun ang vice president ko for Mindanao. Ganon kaming kadikit nung araw. Kaya talagang... Deeply rooted ang baga. Kahit sa... Baka, tanungin mo si Mongo kung sino na una sa amin magkaibigan. So, if you have that... Kaibigan ko naman sila talaga. Wala naman akong problema doon. Hindi naman nakakapagtaka yun. Hindi naman dapat magtaka yung iba. Mas matanda pa akong kaibigan nito mga politiko to kaysa kanila. Itong mga kasabay ko ngayon, mga senador, mga kasabay kong congressman. Ang kasabay ko, mga tatay nila. Sila si Rodito, Albano, ng Isabela. Yung kasabay ko si Rudy. Yung tatay niya eh. Si Jundi. Si Boji D. Kasabay ko si Faustino D. Yung matanda. Si Governor D. Yun ang mga kasabay ko. You are giving the best example of political dynasty handed down to the present generation. Ako? Correct. Hindi. Kaya, sabihin, hindi nakakapagtaka na noong panahon na yun, naging presidente si Digong. Ang dali nun. Isang tawag ko lang yun. Kung ganun kayo ka-deeply rooted ang friendship nyo, bakit bumoto ka against the minority resolution sa ICC kay Duterte noon? Di ba yung Bongo as a resolution na propose? Anong resolution niya sa akin? Abstain. Ha? Abstain ako! Abstain ka doon? Oo, kita mo na. Kasi hindi naman minimension yung mga abstain eh. Hindi. Kasi institutional memory yung mga present reporters na ako na, wala naalala siya. mo lang. Paano ka voting doon? Mga present reporters, puro bata yan. Ngayon ko lang na-recall na kasi nga yung bination mo, gano'n. Kaya tataka ako bakit ikaw ang alay ni GMA, kay Duterte ka lumapit. So mas malapit ka kay Duterte. Hindi, tsaka siya presidente nun eh. Siya presidente nun, nung nilapit ni Edman Yalak yung issue. Edman Yalak is PNOC. Dati. PNOC siya. Tapos during that time, nakaupo si Ben Lista. Ben Lista? Commander Ben Lista, naging admiral. Commander, Coast Guard. Ng Coast Guard yun. Yeah. Panahon ni Iraq. Tapos, pagdating ni Digong, siya,
PNOC. Pero hindi yun ang kausap namin si Ed, saka si Gringo. Yes. Silang dalawa unang nag-uusap tungkol doon. Nung dinala sa amin ni Ping yung idea, sabi ko, dali natin kay Presidente. Mayroon ba kayong katayan na study that the Philippines indeed has oil reserves, untapped oil reserves, somewhere, where you armed with that kind of study? Well, una Eh, sa kung lahat, pala belief lang, wala may study at ang PNOC to that effect, but I'm not private to that. Ano na What I'm yun? saying, Last yung time. akin common sense. Oh. Buong mundo, nilagyan ng Panginoon Diyos ng may oil eh. Bakit sa Pilipinas lang wala? Imposibleng wala. Yun ang point ko. Kaya naniniwala ako nung nilalapit nila na magkaroon ng joint exploration, gumawa ako ng appointment kay President Duterte. Okay. Sinama ko silang tatlo. Silang tatlo. Oh, sa bagay, yung tatay ni PBBM, si the late Ferdinand President Marcos, he actually started the oil explorations, di ba, sir? So, dapat, PBBM should pick up this father's initiative before. Sana. Oh, ikaw, di ba, pagpalitin mo sila ngayong gabi, patawag na yun. Oh, before, nasa US na siya, have he called you up already about, because of the urgency of the matter, kailangan, pick up ng phone na, hindi mo kailangan face-to-face meeting eh. Oo, pwede. Pero walang tawa kapag Wala tawa. pa, wala. Okay. Nothing to affect yet. Pero since nasimula na open up mo yung political dynasty, ano ba stand mo na sa political dynasty? Ako naman noong araw pa, talagang I just want to make sure that there are no loopholes. That the loopholes should be plugged. Remember, I mentioned this already before nung guest tayo dito eh. 1995 pa yan, dinidebate na namin nila Orly Mercado. Si Orly Mercado ang sponsor. Una ang sponsor niya. Kasi wala sa dynasty. Natagalan. Ano yun, walang nangyari nga dahil nga doon sa mga problema eh. Tinatanong ko nung araw yun tungkol sa may stress. O pagkatapos, pagdating ng makikita mo sa record ng journal ng Senate, si Chief Justice Bernat, who was senator then, wanted the definition of mistress. Kasi ang point namin is you will be disenfranchising the wife and everybody in the second degree of consanguinity. Anong degree of consanguinity yung mistress? Di ba? So, yun ang punto noon. So, doon na stymie yan eh. So, fast forward. Si Risa, Senator Risa, may definition. Ano? Medyo mahaba. Legal definition. Medyo mahaba. Pero, meron pa rin mga loopholes, kaya nung nag-interpellate kami, sinasabi ko, ako, at the outset, sinasabi ko na agad, I am in favor of the bill. Di ba? Ano second consanguinity? Second degree of consanguinity, I'm in favor of the bill. Pero, sabi ko nga, let's plug the loopholes. Let's make sure. Okay. Pinasok kasi Alvin, sinabi pati niya, girlfriends. dinifine niya yung mistress, girlfriends, di ba? Sige, hindi pwede. Okay. Ang tanong ko ngayon, sabi ko, una, so sabihin ng girlfriend, break na sila. Pwede na siya mag-file? Pwede na siya manalo? Di ba? Okay. Huwag na yun. Sige, hindi. Yung kapatid ng mistress. Magulo yan, mas libot. Why am I saying this? Because ang gusto nating i-address doon sa anti-political dynasty is the transfer of the influence of power. Influence of power, influence of whatever. Yun ang gusto nating maiwas eh. Di ba? So, kailangan ma-plug natin yung mga loopholes na ganyan dahil pagka ganun, dinidisenfranchise mo lang yung legitimate family members tapos mamapayagan yung mga illegal. Yung anak nung mistress, kasi isasama na nila sa spouse eh. Sa definition, sama sa spouse yung common law wife or mistress. Kung may anak yun doon sa una niyang asawa o sa ibang tao. Yan ang mga complications. Yan ang mga complications na gusto namin i-plug na loophole niya. Pero ano status ng visa niyo? Well, it's on second reading.
if I'm not mistaken, there are 4 members of the minority who have registered to interpellate. Okay. Some members of the majority tapos na. Sa plenary na pala. Tapos na. Isa na lang yung hindi ko na itanong. Sana may hanap din ng sagot ni Senator Risa to. Yung yung mayor, ayaw natin matransfer yung power or influence pala, magamit yung influence. So, bawal yung second degree of responsibility. So, bawal ang tatay niya, bawal ang anak niya, bawal ang kapatid niya, bawal ang asawa niya. Ngayon kung yung chief of staff niya patakbuhin. So, chief of staff to. Ay, di ganun din. Siya rin yun eh. Okay. Di ba? So, after... Bench warmer baga. After 3 years, takbo na ulit siya. Hindi man natin maalis mga Yun ang bench hindi ko warmer. na itanong kay Risa, si Senator Risa. So, hopefully, we can discuss it further as a period of interpellations pa naman eh. Para ma-plug na eh. Oo. Kailangan na makita natin lahat yung loopholes na yan. Sa Senate, debate yan. Sa House, ka-approve ko lang ng committee report. Eh, pagdating pa sa BICAM, yung 3rd Congress, baka mabago pa yan. Mababago sigurado yan kasi Pero, balita ko anong doon sa House, minimum pinapayagan nila 5. Oo. Anong minimum stand ng Senate yan? If ever sa BICAM na yan. Siguro, 3 bilyong kinonsolidate eh. At 4 na bilyong kinonsolidate ni Senator Ontiveros eh. I don't know what the outcome will be Oo. at this point, pero Yung sa House version, Pierce already raised that it legitimizes political dynasty ang effect eventually. Yung House version, Oo. sabi nung iba. Oo, sabi ng Ito pinakamaganda, Oo. suggestion ko. Oo. Magpapasa kami nung amin second degree of consanguinity. Tapos, iba yung national sa local. Okay? Ganun yung forma nung sa Senate ngayon right now. Ah, We try to plug the loopholes. oo. Ang House may sarili nilang version. Okay? Interesado tao dyan, di ba? Interesado publiko dyan. Isasuggest ko ngayon ang BICAM live stream na rin. Oo. Katulad GAA. Para kitang-kita kung sino yung mga Oo. at kung sino may idea ng ganito, may idea ng gano'n. Pero may Yan daya, ang isasuggest may ko. daya pa rin kayo. Bakit? Sa BICAM ng budget, pag kayo nag-suspend ng session, kayo na nag-uusap din na natin. Hindi, pero whatever pinag-usapan nila, hindi nila pwedeng ilagay kung hindi lalagay nila on the For floor. the record. Wala, makikita pa rin. Okay. Kita pa rin yun. Okay. Anyways, Kaya lang kung minsan nagbe-break, para din maintindihan ng ating mga kaibigan. Kaya nagbe-break kumisan at nagsususpend ang plenary para mas madali. Mas madali mag-usap ng ganito. Hindi, ganito. Ito intention ko eh. Kaysa no sa, kailangan, may decorum, may natatagalan doon. Kaya nagiging madali doon sa, let's say, palagay mo, gusto mo 100 ang halaga. Ang gusto nito 120. 120, 100. Paninindigan mo kung bakit. Ito rin, may hindi ba? Diba? Tagal yan. Pero kung nagsuspend tayo, ano ba talaga gusto mo? Diba? Diretso di mag-content tayo. Diba? Ganon. middle ground. Mas madali. Compromise. Tapos, saka sila tatayo, uupo ngayon plenary again, and they will say what they agreed upon. So, hindi porke nagbe-break yun eh. Hindi nalalaman ng publiko. Nalalaman. Yung 1 second Senate suspension. one Senate minute. 1 Senate minute. Anyway, sir, it's Wednesday today. It's supposed regular commissional appointments by LCA. Oh, LCA yeah. yan. Bakit ilang beses nang tatanong, sir, text kita. How come up to now? Ngayon, dati 8. Ngayon, 9 na cabinet members ang hindi sinasubmit sa CA. Is that something, to suspect something? Hindi 9 naman. na acting Hindi. secretaries with the appointment of Mitch Luna. Kasi ganito yun eh. Kapag ang Pangulo nag-appoint ng isang cabinet secretary na may sesyon ang Congress, when Congress is in session, they are appointed as in an acting capacity. Yes. There are particular powers that they cannot
they cannot Function. do. They cannot function. Like for example, pag acting capacity ka, ang tanda ko, hindi ka pwedeng magtanggal ng tao. Okay. Hindi ka rin pwede basta maglalagay ka, acting lang din. Yun ang mga hindi kompletong powers ng ano eh. So ang mga cabinet secretaries na in-appoint ng may session at acting capacity, hindi kompleto powers yan, mga 85-90%. Right? So, this Ngayon, applies particularly with Dizon. everybody, Dizon is still acting. So, he has been announcing, he has been removing, reassigning. hindi, alam mo naman yung salita lang na sekretaryo, pero hindi naman siya yung presidente rin eh. Oh, pero he, Presidente, those he removed and eh. ano, Hindi, marami siya announcement the past few weeks. He resigned this, he named this, DPW's regional directors. So all of them are only acting din. oo nga, puro acting yan. Pero hindi naman si Vince hindi naman si Vince Dizon ang ano eh. Ang Ang appointing appointing authority. power eh. Appointing authority, presidente. Pag Regional, level lang, mga Yusek, region- Yusek, Tsaka Asek, regional hindi. directors ng Oo, DPWH. hindi. Presidente ba yan? Oo, pagka may in-appoint sila doon, acting lang din yun. Wala rin kompletong powers yun. Ngayon, pagka not in session ang Congress, Yeah. yun yung tinatawag na ad interim appointment. Yes. Pag sinabing ad interim appointment ka, Oh. in-appoint ka ng presidente ng walang sesyon, Yes. full capacity as secretary ka. Oo. Ano ka? Kompleto. Ika ka ang pagka-secretary. Pero limited period Lahat yun. ng powers. Oh, for limited period until Hindi, session. limited. Hindi limited. Pagka nag-session, Oo. nag-session, dapat i-submit ka na. Oo. Di ba? Kaya nga. I-submit ka for And na yung, confirmation. yung full powers mo back to... Dapat, I'm saying, dapat. Pero kung minsan hindi ginagawa. Oo nga. I don't know for whatever reason, pero Raul Gonzales is the record holder. DOJ Secretary. DOJ Secretary ni GMA, hindi sinampit sa amin sa CA ever. Mga 2 taon yata. 3 taon. Puro. Active. Pag-bypass, kasi automatic bypass ka. Yes. Ganito ha. Pero 3 bypasses na, di ba? Para naiintindihan din ng mga hindi kabisado ng commission appointments. Kapag ikaw, cabinet secretary, na-appoint ka ng presidente, kailangan isambit ka sa CA. Pag hindi ka sinambit sa CA, acting ka lang. At interim ka, pero magasano wala kang basbas ng CA. Congress. O ng Congress. CA Congress eh. Alright. Kapag ngayon, nagkaroon ng sumunod na Congress, hindi ka pa rin sinasubmit, yun ang nakakalusot yung iba. Kasi hindi ka nababypass. Ang problema kasi pag sinubmit ka sa CA at hindi ka namin pinasa, hindi ka namin kinumpirm, bypass ka. Hindi ka ni-reject ha. Iba yung akala nila, ni-reject daw si Technical Natilla. bypass. Hindi nila. Technical bypass yun. Yung nag-session kami ng ilang sessions kami, hindi ka namin tinake up. Pag adjourn ng session, bypass ka. For example, next week, kung may mga nakasubmit ngayon hanggang next week, pag next week nag-adjourn kami, bypass ka kung nakasubmit ka. Kung hindi ka namin tinake up. Alright. May rule kami ginawa ngayon sa CA na during that time, I was chairman. Si Rodito Albano was majority floor leader. Ang ginawa namin, kapag ikaw ay pangatlong beses ka nang mababypass, kailangan botohan ka na. We either reject you or confirm you. At hindi ka na pwedeng i-appoint ulit ng presidente kapag ikaw ay nakatatlong bypass. Because of the si Secretary Gonzales. Oo. Nag-emanate yan dahil doon sa problema kay Raul Gonzales Oo. na Ilang beses. forever bypass. Di ba? Dahil hindi sinasabit. Oo. Just to protect the sanctity of the CA. Oo. Yeah, now, going back to sa tinatanong mo, there are now 9 9. cabinet secretaries. Acting. As we speak, Ay, itong araw na ito, I was informed that Secretary Recto is discussing this with the President at kung sino-sino yung isasubmit sa CA. Next week na last session nyo. Oo, kahit na, ano pa yun eh. Oo. At saka yung mga appointment sila. Oo. Siguro kasi nangyayari dyan,
pwede silang i-reappoint during the time na mag-adjourn kami. Oo. Magiging ad interim appointment sila. Oo. So, talagang acting lang yung siyang... Sa ngayon, active yun, basta hindi sila meet sa amin. Ngayon, meron lang doon debatable as far as Vince, no. Vince pa. As far as Ralph and... Sino ba yung isang... Vince Dizon. Vince, ano? Oo. Kasi, na-DOTR na siya na-confirm siya. Na-confirm sila. Si ES na-confirm as DOF. Eh. So, merong debate dyan na, dadaan ka pa ba ng CA o hindi? May nagsasabi, oo, ibang posisyon yan. Meron din nagsasabing, pwede hindi. Pwede hindi. Pero ikaw, Hindi nagsasabi na, pero as CA chairman, ako, as CS chairman, daan ka. Hindi pwede. That's a constitutional provision. Kailangan dumaan ka. Every time na i-appoint ka ng presidente for whatever position, kailangan dumaan ka sa CA for confirmation. so by next week, yun ang deadline nila, dapat may submit na sila or not. Without you taking it up, kasi wala na, kailangan dadaan pa sila, di ba may hearing pa yan, may mga CA hearing. Oo. Itong oras na ito, nag-hearing si Ambassador Lotilla. Oo, Ambassador Antilla. Ambassador to the Holy See. Oo. He was not reappointed as Secretary of Energy. Pero ilang beses na na-bypass. Dalawang beses na bypass. Kung in-appoint uli siya, today or next week, dapat Today. totohan namin siya. Oo. Reject or no. Okay. Yung pala, ano yung bakit Oo. na. Naalala mo yung nangyari kay Gina Lopez? Gina, yeah. Diana. Binutohan namin yun. Oh, reject. Binutohan namin yun, na-reject yun. Marami na-reject nun eh. Ako, I voted yes, ha? I voted for her. She knows. At saka, kasi ginawa namin doon, secret balloting eh. Okay. Secret balloting, dahil merong ibang mga nahihiya, may nagsuggest ng secret balloting. Eh ngayon, So, ang ginawa ko, secret balloting eh, baka pagpintangan ako na hindi ako moto, pinakita ko kay Frank. Zilo. Ayan ha, Frank, sabi ko, yes ang boto ko ha, kita ko ha. Siya din, pinakita sa akin, ako din yes. Pero mas marami yun no, na-reject si Gino. 12 pa. Siguro ng Senate President na at the time. O ikaw. Hindi ako Senate President nun. Oh. Anyway, Si Coco. my last question before I open this to the floor. Nabanggit mo na nga sir yung sa People's Commission to replace the ICI. Nasa second reading pa lang. May House counterpart ba yan? Na ready na? IPC. Oo. Meron. Meron silang version. Nasabit na sa inyo, na-approve na sa House. Di ba? Ano-approve na ba? Oo, alam ko na-approve na eh. Di ba? Di pa. Di pa lang. So, magbabay-cam din kayo dyan. Sigurado. So, nasa-set aside, kasi malapit Alam mo, pagka napasa naman nila, napasa namin. Oo. During the break, pwede naman kami mag-bike pwede kami mag-hearing, pwede kami... Lahat pwede naman gawin. Pati by-cam Yung pwede. plenary na nga hindi pwede gawin. Oo. So, with the way things are now going, yung developments, nasa DOJ, nasa Ombudsman, nasa courts, nasa Tigambayan, do you think there's still a need for that body na to create that special commission for ang dami na, meron ang DOJ. Pero kasi, it's not limited to infrastructure. Oo. Unlike the ICI, the ICI was a band-aid. Di ba? Dahil yun ang ginawa ng presidente ron, immediately magkaroon ng investigasyon, Yeah. katulong doon sa investigasyon ng Congress, investigasyon ng DOJ, ganyan, para madali. Ganun yun eh. Kasi alam naman natin ang problema ng demokrasya natin eh. Napakatagal. Di ba? Innocent until proven guilty lagi eh. Due process. Due process eh. Kaya naiinip yung mga kababayan natin. Kaya yun ang mga paparaan para sana mali. Pero again, itong ICI was independent commission for infrastructure. And to say- Ito, Independent People's Commission, not limited to infrastructure. It can take on issues on agriculture, yung problema sa NIA, yung problema sa DOT, sa DOTR, Energy. sa kahit saan. energy. Yun yung maganda nun sa IPC. Bakit It kailangan might take time kasi dito sa infrastructure may mga nakasampa ng kaso. At ang alam ko may mga sasampa pang mga kaso.
di ba? At kasalukuyan may mga investigasyon, mayroong mga counter charges, mayroong kung ano-ano. So, hindi limitado yung IPC to that. Oh, pero parang duplication naman to ng ombudsman, ng Sandigan Bayan. Ikaw, meron kang right sizing, hindi na nga nakasama sa right sizing na yan. Hindi naman duplication yan sapagkat isasubmit naman din nila. Saan? Sa Ombudsman at saka sa DOJ. Anong powers pala nito? Makakatulong lang sila. Makakatulong sila para madali. Another Sometimes, layer? Hindi naman. Investigation lang eh. Wala naman silang... pinag-uusapan pa namin doon sa IPC kung bibigyan sila ng power to prosecute. Oh. Yun ang hinihingi ng ICI sa akin, Oo. di ba? Oo. Wala pa, under debate pa yan. So, ito yung 7 months o 5 months? You can tell us your suggestion. At the moment, ang idea is about, it's 7. At kung pwede nga, suggestion sa akin ni former Chief Justice Renato Puno, suggestion niya sa akin, doon sa 7, maglagay ako ng representative ng Ombudsman at saka representative ng DOJ Mm. para mas madali ang relasyon. Oh. Yun ang suggestion niya. We'll take it up during the period of amendment. Oo. So, ika ba, do you have fears or concerns that at least 4 of the senators you have might be implicated and might lose membership? Pero minority na ma-affect yan, di ba? It's always a concern, pero siyempre there are issues that are private to them. I'd rather not delve or dwell into their predicaments. So, pero as a Senate President, what is your stand on that possible scenario? Are you prepared for that scenario? Kasi they are holding positions, Senate committees, and the voting situation might be affected. That's the reason we have vice chairman. Okay. Diba? The vice chairman takes over in case the chairman is incapacitated or not available. Pero Senator Amy Marcos is not incapacitated. She was replaced by your election of Erwin Tulfo for the foreign Well, relations. there were controversies during that time, Mm. and that the majority members thought it best that Senator Erwin Tulfo handled the committee. A neophyte? Medyo hindi naman neophyte sa Senate, pero nag-Congress naman yun, saka sanay din sa investigation. Kasi foreign relations is a senior committee, one of the most senior committees in the Senate, foreign relations. Not really. Not really. Meron naman kasi mga bagong halal na may kanya-kanyang expertise. Eh. So, kaya din i-handle yun. And then, during that time, may mga issue kami sa China, may issue about, di ba, members of the prevailing thought is that the Committee on Foreign Relations, which is one of the most important, the more important committees, should be handled by a member of the majority. Ganun yung thinking. And Lalo na nung lumalala yung controversy with China. yeah. And speaking of that controversy with China, ano na nangyari doon sa sit-down meeting with the senators with Chinese Embassy in Manila? I think you'd better ask Senator Tulfo with that. Siya ang matindi. So, walang progress doon sa point na yun. Isang meeting na lang with Erwin Tulfo. Ang kwento sa akin ni, I suggest you invite him one of these days. He's so busy. Kasi ang kwento niya sa akin, Oh. after nung meeting niya, ang kwento niya, nagsalita daw doon sa kanila baliktad eh. What do you mean? Ibig sabihin, sa media, pag media kausap, palaban eh. Oo. Nung siya kausap, palambot daw eh. Kasi diplomatic nga, di ba? Supposedly. Kaya, Sa matter of public persona ang pinaproject nila. siguro, diplomatic dahil kausap yung away. Anyway, we will not delve into the diplomatic side of it.
But one of the, nasa talaga, missing Senator Bato de la Rosa. Ano mangyayari sa kanya? Dahil may ethics committee na nga, di ba, for his absences. Well, Ano hindi ba, lang. anong number of days na pwedeng allowed ang senator namin yung absent? Wala kaming rule to that effect. Si Senator Ping Lacson, incumbent senator nung nawala, di ba? Yeah. So may proceeded yung kay Senator Ping. And iba-ibang kaso yun eh, iba-ibang issue eh. Nangyari din kay, well, of course, iba naman yung kay Senator Trillanes, saka kay Senator De Lima, iba naman yun. Oo. Kinapong Pero ganun pa rin KGB. yun, as far as the issue of absence is concerned, ando doon. So, kung may dahilan ka, bakit maging absent, may dahilan ka. Di ba? Ganun yun eh. So, wala kaming rule to that effect. Pero mayroong suggestion ang ilan sa amin na pag-usapan na namin. Do I recall it right? Meron ba tayong meeting na may pinag-usapan ba tayo? Hindi ko matandaan eh, pero alam ko may nag-suggest eh. Pag-usapan na namin sa rules, Committee on Rules. Pag-usapan na yan kung dapat i-tackle yan o hindi. Parang gano'n yung tanda ko na. Sorry, I cannot elaborate more tayo. Ito ang natatandaan ko. Being talked about. Ito ang pinaka-last na concern mo. The raging conflict between Senators Marcoleta Okay, and bago pa rin punta Lacson. yan. May nag-file ng committee ng ethics complaint kay Senator De La Rosa. Oo. Ano? And si Senator JB, Senator JB called for a meeting ng Committee on Ethics. Oo. Okay? There are 6 complaints against 6 senators. Oo. Ang ethics complaint. So, nung mangyari yung meeting, yun nga, may nag-complain kay Senator De La Rosa, kaya si Senator Trillanes hindi na nag-file ng ethics complaint niya. Kasi meron nang nag-file against Senator De La Rosa. Ang naging pulong is i-approve yung rules. Nag-organize kasi muna eh. Pero kailangan i-approve ang rules. Pag in-approve ang rules ng committee, they have 5 days to publish. So, under publication yun. So, baka next week na makakatawag na sila ngayon with full blown. Because dun sa 6, meron mga 2-3 petty. As far as what I heard. No? So, madidismiss ka agad yun. Doon sa case ni Senator Bato, my suggestion and the suggestion of others was to perhaps para ma-appease yung mga nagsasabi nga na sila no work, no pay. Bakit yung senator, hindi pumapasok, may pay. So, suggestion nga namin, sinabi ko, pinarating ko sa kanya na, huwag niya nang muna kunin yung sweldo niya. Pinakamaganda, di ba? Sa kanya lang yun. Wala pa akong feedback kung anong, hindi, iba yung opisina niya, nagtatrabaho opisina niya. As a matter of fact, the resolution kahapon, resolution, pinahin sila eh. Nakapirma siya eh. Bato? Senator Bato. Ano yung resolution? 23 senators eh. Anong resolution niya? Nakapirma sa resolution eh. It's about asking, seeking the government to address the problem of parang to come up with a national plan to address the crisis, ganyan. Maganda naman. Isa lang hindi nakapirma. Sino? Ako. Bakit, sir? Hindi na ako pinapirma eh. Senate President usually hindi pinapapirma sa ganun. Unless gusto. Pinahin lang nila, hindi pa ako nakakapirma. Pero nabasa na kahapon sa plenary. Nabasa sa plenary. Ikaw lang wala. Bypass. Napay-pass ka. Ako na-bypass. Kalimutan mo banggitin, ikaw nga, di tumatanggap na sweldo eh. Oo. Napupunta sa scholarship pa. Oo, punta sa scholarship. Sinabi ko, di ba ito yun? Ibigay mo lang sa Sinabi ko sa kanya. PNPA mo bigay. Pinarating ko sa kanya. Wala pa akong feedback. Sinabi ko sa kanya. Na donate ko na yung salary mo. Oo. Huwag yan tanggapin. Oo. Hindi balik natin sa general fund. Babalik ka dyan. Or, pwede ibigay sa scholarship. Parang ginagawa ko. At saka plano ko doon, 6 years yan. Pinangako ko yan. At ginagawa ko yan. 6 na taon akong hindi sesweldo. Si Bato, 3 na lang, di ba? 3 years na lang. Yeah. 3 years na. Ikaw. Hindi.
Sabay namin. Sabay ba nyo? Hanggang 2021 re-elected yan. nga pala siya. Oo. Oh. Anyway, sir. Yeah. Sige, balik tayo sa tanong Last mo. question. Mm. The raging conflict between Senators Marcoleta and Ping Lacson. Alam mo, si Ping, hindi naman sasagot yun, hindi naman sasalita yun kung hindi mo binira eh. Parang Hindi mo MPJ kinalaw eh. sunod-sunod. Oo. Kasi, Blue Ribbon na ginagawa yung dapat niyang gawin eh. Tama naman yung ginawa eh. Tapos meron ng partial eh. Ang tinatanong, bakit walang partial? Bakit daw yung minority report hindi pinapansin? Ganyan-ganyan. Tapos, bakit nyo daw itong mga ganitong kontrobersya hindi rin tinatawag? Meron na ng partial eh. Ano ba ibig sabihin ng partial? Hindi pa kumpleto. Oo. Di ba? So may partial report na muna. Pero live pa ang Blue Ribbon. Dapat sana iniintindi natin ganun. At siyempre, ngayon, kung bibira-birahin mo yung chairman, may papalag yun. At pagpapalag nun, lahat ng nakita niyang mali mo, ilalantad. O, hindi ba? 7 yung nilantad niya kahapon. So, siguro, nung matapos yun, dinadala ni Senator Marcoleta sa usapan na bakit daw may VIP treatment si Senator Lacson. Kasi nung mag-deliver ng speech si Senator Lacson, kompleto lahat ng tao. Andun, marami kami. Marami present. Kasi after the approval of the journal tumayo on a point of personal privilege Ang totoo niyan, sa Senado, pag tumayo, gusto mong tumayo, wala kaming rule na bawal yun. Gusto mong tumayo after the prayer, o gusto mo sa prayer, mag-speech ka. Di ba, ginawa ni Noli de Castro nung araw yun eh. Di ba, sa prayer niya. Di ba, meron siyang mga binitawan ng mga okay lang yun, walang problema lang. So, kung gusto mo magsalita after the prayer, point of personal privilege, tumayo ka. Apparently, hindi mo alam yung rule, magbibintang ka ng VIP treatment. Hindi. Walang VIP treatment, although he's the President pro tem. Remember, he's the Vice President of the Senate. Pero, gusto niya tumayo on a certain time, hindi natin maawat yun. Kasi ang inaangalatan ni Senator Marcoleta, kasi daw nung siya daw magsalita, wala ng tao, 3-4 kayo nakikinig doon. Kasama na ako doon. Paano? Tumayo siya, patapos na yung session eh. Ang privilege hour kasi, nilalagay ng majority leader talaga sa bandang dulo. Privilege hour yun. Iba yung sa point of... Iba yung point of personal privilege. You feel offended. Katulad nun, he felt offended ng mga pinagsasabi sa kanya the night before. So, pag tayo niya, nagsalita siya. That's not the VIP treatment. Hindi to yun. Walang ganun doon. Anytime you wanna stand up, I will recognize you. Unless somebody else has the floor and does not want to give it to you. Ganun yun. Those are the parliamentary rules and procedures. Apparently, hindi ka niya alam yung ano. Well, apparently, ewan ko, parang, ayaw ko nang pintasan yung mga pinagsasabi nila at yaman na sila. So, let's go to the merits of his complaint ni Marcoleta. You think na bakit nga naman yung mga sa 18 Maris ayaw pang sinin? Sabi mo, sir, live pa Senate hearing ng Senate Blue Ribbon. Do we take it to mean that it will be finally taken up by the SBR? That's possible. Pero ang problema dito, ang nakikita ko, naririnig ko lang to hindi ito personal ko, naririnig ko to. Ang daming inconsistencies, ang daming parang mali doon sa mga sinasabi. Doon pa lang doon sa mga hindi naman incumbent 22 to 25, katulad ni Senator De Lima, ako, kung sino-sino, paano na-involved doon na hindi naman kami incumbent. Yung mga gano'n, no? Tapos, pinipintasan nila yung sinasabi, ngayon lang daw nagkaroon ng 18 tao ng isang affidavit na isang tao gumawa. Yung mga gano'n. So, tapos, yung sabi ng DOJ, sabi ng NBI, inconsistencies hindi lang yun. Tagilid. May mga murder cases, mayroong awol, mayroong dishonorably discharged. Ano yan, bibigyan mo ng, ang issue siguro ng iba sa amin, bibigyan mo ng venue para siraan yung mga ibang tao na wala kang ipapakitang ebidensya. Diba? Ganun yung mentality ng iba Ganun ang thinking ng iba
which nabanggit ko nga kahapon, alam mo, hindi madaling gumawa ng ganyan sapagkat katulad nun, yung binabanggit, yung leader nila at saka yung so-called ex-soldiers na 18, kinasuhan eh. May kaso. Ano? So, tinatanong ni Senator Marcoleta, pag may kaso bang ganyan, di natin pwedeng i-hearing. Sabi ko, i-refer natin sa rules. Oo. Ano So, sabi? dahil ko, basta sabi ko, i-refer ko sa rules yung question niya. Oh. I cannot answer you, sabi ko. Yun pala yung... Hindi kita masasagot sa tanong mo. We refer it to the Committee on Rules. And now, the Blue Ribbon Committee is not only the chairman. May mga members yan. Oo. Eh kung ayaw ng mga 19, members, di ba? 19. 17 70 plus the ex-officio. plus the ex officio. Eh kung ayaw ng mga members, may magagawa yung chairman. Di ba? So, So, kaya nga sabi, papuputuhan din yun. pinakamaganda yung ginawa ko. Refer sa Committee on Rules, decision na ng Committee on Rules. Kasi kaya naman tumawag anytime yan pagka gusto eh. O, tinanong niya, tawag daw ba? Yeah, sabi ni Senator Lacson, yes. Ang daming gusto i-take up na issue ng Blue Ribbon. Yes. Tinanong kailan? Oo. Di ba? Bakit kailangan malaman mo? Eh kung sagutin ka ng sa tamang panahon. Oo. You know, sometimes you have to be practical in the Senate. Hindi pa pwede yung nagtisiga-sigaan ka o nagtitigas-tigasan ka ron o nagbabait-baitan ka. Hindi pwede yun. Basta you follow the rules, follow the procedures. Doon na lang. Huwag nang huwag ka para ikangay live and let live. Sumunod tayo sa tama. Sumunod tayo sa mga ikangay kautusan sa atin. Ganun dapat lang para hindi tayo nagkakagulo. Kaya nung later on, alam mo, isa sa mga bawal, alam to ng mga legislators, mga professional, mga expert legislators. Oo. Bawal na bawal sa parliamentary procedures yung tatanungin mo motibo ng isang tao, ng isang member. Bawal yun. Unethical yun. So, nung nagpupunta na doon yung usapan, sinuspend ko na. Hindi ko na mapapalampas yun. Kasi nga nung una, nag-uusap sila, kinakausap nila yung Isa't isa. isa't isa eh. Oo. Mali yun eh. Oo. You address it to the You chair. have to go through the Presiding. presiding officer. Kaya ako sinuspend na. So, yun ang sitwasyon ngayon doon. Ngayon siguro, pinakamaganda na niya para sa publiko, para sa atin, interesado tayo, go to the Journal of the Senate. Kaya meron naman sa YouTube yan. Tingnan natin, tingnan nyo yung mga issues na pinag-usapan. It's going Tingnan viral. nyo, tingnan nyo, tama ba yung mga sinabi? Tama ba? Ito ba yung ganito? O, ganyan. Di ba yan pinakamaganda? Susunod ko lang ito kasi natatawag sa isipan ko. Ang Senate, tsaka House, they have sessions Monday to Wednesday. Tapos Thursday, Friday, wala na yun. From then on. Kaya mga hearings ng committee, Oh yeah. Thursday, Friday. Di ba, pinauso na yung 4-day work week. Kayo ba mag-apply pa ng 4-day work week sa Senate? 3 days week na nga, 3 days. Hindi a naman, week lang 4 kayo. days talaga kami. Dahil yeah. Thursday nag-o-opisina. Oh yeah, nga pala. Oh. Opisina, tsaka may mga Nauna pa committee. kayo doon pa, nag-4 days. Doon pa, 4 days na kami. Okay. Nauna na. Are you comfortable with that as a solution to this Middle East crisis na government-wide, local government, national government, 4-day work week? Kailangan nga public services during that time. Yung panahon ng pandemic, work from home, allowed kayo, may digital Hindi. na tayo eh. Hindi, pwede nga yan. Ako, anything to help. Okay, so what do I mean? Ang suggestion namin, meron dito sa amin na sino may nag-suggest sa akin? Sino may nag-suggest sa akin na 30, si Secretary Mendoza, the Senate Secretary, Don Mendoza, suggest niya na lahat ng pwedeng mag-work from home ng mga empleyado ng Senado, payagan. Payagan namin, lalo na yung hindi kailangan doon. So, what I mean is, tinanggap ko yung suggestion na yun because ang akin, anything to help. Oh. Not physically Anything that present. we can do to help. Oo. Kahit na barya-barya pa yung may tutulong natin. Malaking bagay yun. Oh. So, work from home, pwede yun. Kasi may digital naman. Pwede, Magbawas tayo ng paggamit ng ganito, pagbawit ng kuryente, pagbawit ng gasolina, pwede yun. Di ba?
Tinantsawan ko nga si Loren. Lauren Legarda. Oo, sabi ko, ikaw ang number one dyan pagdating sa environment at saka sa ganyan. Oh. Ikaw ba may electric car? Wala. Everybody shifting to electric cars, di ba? Ikaw, electric car ba? Kahapon mo bibili siya. Ikaw, electric car. Oo, naku, nauna na ako. Ah. Dalawang taon na ako naka-electric. You drove yourself Yes. Oo, yan. Yung dala-dala ko, hybrid. hybrid. Oo, electric sa may gas. Pagka naubusan ng kuryente, pwede yung gas. Pero ipaptag mo pa rin sa bahay mo. Ipaptag mo sa bahay, electric. Oo, hindi, pwedeng i-plug. Pero meron ngayon si mga hybrid na hindi mo na kailangan i-plug. Oh. Self-charging. Saan mo i-charge yung Sabi self-charging? niya, self-charging yung makina niya. Naka-hybrid nga eh. Oh. So may gas siya, Self-charging? nagpapalitan siya. Pag Oh. umaandar yung gas, sinacharge niya yung kuryente mo. Self-charging. Oo. Anong BYD yan? Natawa ni Loren kahapon eh. Ano? Ay, yun, ikaw, nakabili ka na ba? Di daw. Kahapon bumibili. Oo. Oo. Nakabili na. Eh siguro, dahil kay, patulong siya kay Ping Lacson eh. It's a big boost to the Si Ping, kabibili lang kasi. Nagpatulong siya. Oo. Narinig ko silang dalawa eh. It's a big boost for the EV industry. Oo. Maraming kikita ngayon sa opportunity. Sabi nga, in Chinese, crisis equals opportunities. So, it's a boost for the EV. Yun. So yun nga, yung 4-day work week sa iba, pwede yan. Bahay na lang tayo. Yung iba naman, work from home. Diba? Digital na eh. Kung makaka-30% kami, ang target namin, kung makaka-30% kami na work from home, ang laking bagay sa amin yun, energy, Oo. kuryente, gasolina. Oo. Okay. Oh, incidentally, nagpakabit kami ng 2 charging station sa Senate. Na for EV. For EV. Oo. Ka-charge na naman sa taxpayers money yun, charging nyo. Hindi. Hindi. Eh, electric consumption Kasama na sa MOE ng Senado. Saka ano? solar. Solar. Oo. Solar. Naka-solar kayo doon sa ano. Yeah. Solar kami. Yung Wow. charging Yan station. talaga. That I will appreciate. Correct. Diba? Eh, Oo. so much, malapit, summer months na naman na eh. You might as well use the solar capacity Oo ng nga. Pilipinas. Sa mga highway, sa NLEX, sa SLEX. Kaya dapat Meron i-promote na yun. marami ng charging stations ngayon. Hindi ba, konti pa rin. Yun ang Meron dapat, na. to encourage that, Alam mo ba ibang gawa ng ibang mga electric vehicles? Oh, Pumaparada sa sa araw. Hindi. Saan? Pumaparada sa mall. Oh, sa SM meron eh. Ang parking 50 pesos lang. Pero mag-charge siya. Pero konti na, one or two charging Kaya kung stations. mag-charge siya ng diretso, Oh. di ba? Kasi nga free pa lang eh. 250 ata yun. Oh, kaya free pa eh. Kaya ito libre. Free. Pero 1 or 2 lang yun. Tapos Ayala, Ayala. Anyway, on that note, I'm opening the floor for your questions, maski from the most significant to the mundane and common sense solutions. Please identify yourself and use the microphone. Saka kung ayaw nyo, pwedeng huwag na. Ano kuya? Si Ivan, Kay Ivan. Ay, nabis ka Sen, yung nabanggit nyo kanina, may 7 bills filed recently addressing the Mideast crisis. Are we expecting anything to come out of the Senate at the end of today? Oo. Yes, because today Which ones? they're hearing. There's a ongoing hearing by Senator Tia Yeah. Cayetano. And hopefully there will be a consolidated version that they can come out with it within the day. Hopefully. It might take time. Baka by Monday pa ma-file yan. Pero pwede namang i-file ng Thursday or Friday yan pag nabuo nila. Pwede. Kahit And walang this is the one session, that pwede. grants the President powers to suspend excise tax. There is a version in one of the 7. There is a version. If I'm not mistaken, it's Senator Escudero's version na granting emergency powers. So yung nakalagay sa train law na pinipigil ang increase, walang suspension. So ang ilalagay natin dito sa bill na to na mga pinag-uusapan namin sa hopefully consolidated is magkaroon ng power to suspend. Ang presidente to suspend.
One more, yung nabanggit nyo na item sa GAA 2026 that we can already use. Yes. Ano-ano ho yun? Can you give us more details about this? Embedded po yan for MSMEs and for OFWs. Nakalagay po yung budget dyan sa DSWD, sa OWA, sa DTI, at saka sa DMW. I'm not sure about the exact figures, but we made sure that in the GAA, they will be able to financially help anything na parang na-proceed natin na magkakaroon ng crisis. Hindi namin sinasadya. Hindi namin alam. Pero that's part of the move of the chairman of the Committee on Finance ng Senate, Senator Contingency. Gatchalian, na di ba pinagtatanggal natin yung flood control? Pinagka-up natin yun eh. Yun yung mga pinaglagyan. Yun yung ibang pinaglagyan ng mga kinat doon sa maaaring mabulsa And lang. these are funds we can use immediately. Yes, yes. No, they're embedded in the 2026 budget. Thank you. Yes, sir. According to the Department of Transportation, they asked the DBM to release the 2.5 billion peso unspent for the fuel subsidy in last year's budget. Last year. Oo. So meron pa ba yung, sa Meron pa DOTR yun. kasama ba ang fuel subsidy Meron, dyan? DOTR. Hindi, iba pa yun. Iba pa yung 2.5 Iba pa yun, billion. iba pa yung Unspent sinasabi. yun ha. Kaya nga, iba pa yun. Kaya lang fear ng DOTR, baka na misappropriate sa iba na, Ay, hindi. na-realign elsewhere. Yun ang fear Ay, nila hindi. baka. Hindi mangyayari yun. It's not that easy to do that. It will be illegal. Eh, to do that. 2025 GAA yun eh. Kahit na, meron talagang Na-allotted yun. Earmark. Merong- Ay, I mean, hindi eh. Merong Provision. power sila to... Ang DBM, meron silang power to retain that into December of 2026 of December of the following year. Meron silang ganun. provision. Pwedeng tumawid. Meron ganun. Isusundot lang Provision. sir kasi since na napag-usapan na yan, natin yung deep connections with former President Duterte. Ano naman ang deep connections mo with VP Sara Duterte? Well, we're friends. Kaibigan ko naman si Vice President Sara. As a matter of fact, she knows that. You can ask her. There was a time na may mga kontrobersya kami napapag-usapan. Remember kay Secretary Robredo na mayroong nag-file ng kaso kay kay Mayor Sara no? Wow. Issue. Napag-usapan namin kung kila Secretary Robredo. Anyway, basta wala akong masamang tinapay sa kanila. Wala kami naging problema. In fact, before, a long time ago, every time I visit Davao, nakikita ko sila. Nakikita kami. Either nagkatsempuhan or may tournament or mayroon. I know, I have no problem. what's your, I mean, as a senator judge in the future, if ever the House will be able to approve and elevate it to the Senate, yung VP impeachment. I know you are a senator and judge that you won't try to comment on it. We will. I will also surely preach. be impartial. Ah, I will surely be impartial. I am a veteran of 2 impeachments. I know how to be impartial. And therefore, I will encourage my colleagues also to refrain from commenting or giving comments on that issue if ever it reaches the Senate. Basta we have to be impartial as impeachment judges, senator judges. but apparently, the Pro Duterte really do not want to separate them per persona as senator, and they, as you said, you're trying to advise them to refrain, but should that be applied to them? To each his own. Diba? Basta sa akin, I encourage everyone to be impartial. Okay. Remain impartial. Okay. Good morning po, Sen. Sen Emil. Yes, sir. Ako, Sir Earl Bringas po from Net25. Meron. Sir, sa bigat ng paratang ng 18 ex-Marines, is there a possibility na
magkaroon po ng Senate inquiry about that? O kailangan pa ng mas matibay na ebidensya talaga? Titingnan natin. I will leave it to the members of the Blue Ribbon and the chairman to decide whether they can be called upon or they can be invited. I leave it to them. I do not have any personal opinion in the matter. Sa matter of fact, nung una ako tinatanong dyan, di ba, ang sagot ko agad, I will, sabi ko, I will not give it credence. I'd rather not comment. Sinama nga kasi siya eh. Sinama pa nga ako eh. Hindi naman ako senador ng 2022 to 2025. Di ba? Sabi ko nga, makahanapin sa akin ng misis ko yung 5 maleta. Ewan ko, ano ba mga labi nun? T-shirt? O pera? Di ba? Ginawa ko COVID dahil nga. So I'd rather not. I'll leave it to the members of the Blue Ribbon and the chairman to whether they should be invited or whether to give credence or to give a platform to the people behind them. Baka tinggal si ganun ang iniisip kong iba eh. Ako yun ang nababasa ko sa mga komentaryo eh. Lalo na sa mga kolumnista katulad mo. Mga nababasa ko ganun eh. Parang naghahanap ng venue lang yung kung sino-sino eh. Parang ganun eh. So, I'll leave it to the members of the Senate to decide whether it should be or not. Palak lang, Seth, when we talk about yung mismong affidavit ng 18, do you believe po dun sa credibility on that po? Ako, una hindi ko nabasa eh. Hindi ko nabasa because nung mga hapyaw-hapyaw ang binabanggit, sabi ko nga, I will not dignify it. Ganun yung sa akin eh. Parang tall story eh. Masyadong tall story. Yun lang kung narinig din nyo yung narinig nyo yung speech ni Senator Lacson the other time, hindi yung kahapon the other time, yung sinasabing 805 billion, no? Na yun daw ang gumalaw na pera na pinamigay. Nila. Di ba? Nila. Okay. Pag kinumpute mo yung 805 billion, tanongin mo taga Central Bank na tigwa 1,000. Kailangan mo na 16,500 na maleta para magkasya yun. Kailangan yan para mailagay mo sa bawat 16,500 na maleta. Kailangan mo ng 24 hours a day, ilalagay niyo yan at matatapos niyo yan in 5 years. Magagawa nyo in 5 years. Ganun karami yung magagawa. At ganun katagal, 24 hours a day ka nagsasalansan yan para magawa mo yan. So, yun yung 805. Ngayon, kahapon, I will not divulge who, at meron akong meron nagbigay sa akin ng impormasyon na alam ng Anti-Money Laundering Council ito, na ang gumalaw na pera sa gobyerno at sa buong Pilipinas from 2023 to 2025, if I'm not mistaken, 111 billion lang. Saan galing yung 700 billion? Kung sa buong bangko, sa buong pera ng Pilipinas na gumalaw, ay 111 billion lang. Diba? Pa yun. Last year ata, kasama pa campaign period, 20 billion lang ang gumalaw sa mga bangko. Kasama na Central Bank. Yun yung binigay na informasyon sa amin kahapon. So you know, how can you dignify, nung unang dumating sa amin doon, unsigned, tapos retracted, di ba? Sabi ni Senator Congresswoman De Lima, tapos maraming inconsistencies. So, baka nagbibigay tayo ng platform basta-basta. Siyempre, yun ang thinking ng iba. Kaya medyo, ako, I will detach myself from that. I will not dignify it.
Imposible eh. Super last, sir. Thank you. Sen. Ang Senado po ba ay handa na panagot kung sino man yung mga opisyal na sangkot dito po sa mga anomalya po na ito? Oo, siyempre. Siyempre. Ikulong ang dapat ikulong. Panagutin ang dapat managot. Hindi lang sa part control, kundi sa mga pagkakasala sa gobyerno, pagkakasala sa taong bayan. Oo, meron sa amin mga ilan na nakapending na kaso, di ba? May mga kaso sa COMELEC, may kaso sa DOJ, may kaso sa Ombudsman. Di ba? Dapat managot ang dapat managot. Thank you po. Thank you. Yes, sir. More question? Ay, on. Black. Yeah, they can speak with authority. Yes. Ay, ganun daw midterminals. Trillions pesos na, di ba? Through the years. How many years yun? 10 years yun. Yes, yeah, sige, sorry. Good morning po, SP. Ano po from Brigada News FM. SP, kanina nabanggit nyo na gusto nyo siyang i-push na somehow ibalik itong mismong pag-intervene ng gobyerno dito sa pricing ng fuels. By chance, SP, sa tingin nyo ano yung mga challenges na possible na may experience nyo kapag pinush nyo ito? Siyempre, papalag yung mga oil companies, ano? Pero sa klase ng sitwasyon na yun, baka sumang-ayon sila. Well, anyway, that's bagasanong off the cuff, okay? Ganito, right now, the Committee on Ways and Means is hearing. Titingnan ko kung ano yung magiging resulta ng consolidated version of consolidated bill na aming tatalakayin to address that. Kung sa tingin ko, personal ko to, hindi ako natutuwa or hindi ako masasang-ayon doon sa lalabas, pagpapail ako ng bill repealing the oil deregulation law. For the public to understand it, SP, ano ba yung reason, ano ba yung kagandahan na mabalik dito sa government yung pag-intervene dito sa mismong Ang price? gobyerno kasi, pagka napipintasan ng tao, uma-action. Di ba? Pag umaangal ng tao at nasasaktan ng taong bayan, ang gobyerno, uma-action. Yung mga mayayaman na mga oil companies, hindi uma-action. Kahit mag-rally pa kayo dyan, maga, hapong, gabi. Di ba? Kung ano yung mabuti sa negosyo nila, yun ang gagawin nilang desisyon. Hindi katulad ng gobyerno, magre-react pag pumapalag ang taong bayan. Yun ang, sa akin, yun ang malaking pagkakaiba. Pero Ngayon, SP, sabihin nila, pala sinasabi mo, saan kukuha ang pera ng gobyerno? Di utangin. Baka nakakalimutan nila, South Korea nung araw, walang dibang gibaya. Anong ginawa? Nagutang. Tapos nung sinisigil ng IMF, ang nasabi ng South Korea, hindi muna kami magbabaya, kaya namin. O di, sakupin nyo kami kung kaya nyo. Parang ganun eh. In so many words, of course. Ano ko lang yun. Salita ko lang yun. Pero ganun yung sitwasyon yun. Ano nangyari sa South Korea? Ayun, Hyundai, Samsung, ano pa, di ba? At nagpapautang pa. Oh, may utang pa. At nagpapautang pa ngayon. Pero saan nagsimula yan? Nangutang. May BTS pa. Di ba? Oh. May BTS pa. May K-pop pa. Di ba? So tatanungin nila sa akin, anong gagawin mo? Pag-subsidize, pagka, let's say, pumapalag ang taong bayan at saka yung ang langis ay tumataas. Di, utang. Paano ngayon? Pambayad pa tayo. Di, wala. but SPR, sa tingin niyo po ba, possible siya na mapasa this Congress? Or sa tingin niyo, kung may timeline kayo as of now sa mind mo, kailan kaya siya possible na maging, kumbaga makapasa? Yung pinag-uusapan nila today, ng committee, may posibilidad dyan na mapa-aspect namin yan next week. In the event na hindi, at kailangan, mapipilitan kami mag-special session, ihilingin ko sa Presidente na i-declare niya. Kasi we cannot declare special session. We can only, the only declaration allowed for the Senate and Congress is an additional 3 days. Katulad yung ginawa niyo sa From budget. each other. Yung Paano budget. ginawa namin sa budget? Extend. oo. Ganun lang. Pero for a special session during a break, it's only the President who make all that
yun ang sinasabi ng konstitusyon. SP, last question na lang po. Since malapit na po by next week, di ba, adjournment na po natin sa Senate. Yung ITC bill po ba, may possibility pa rin ba siya na maipasa during before pa itong mag-adjourn? Or kung hindi man, kailan kaya siya possible po na maging visible? I'll be very blunt to say na dami ng nakapending sa amin dito, yung IPC, because of the two interpellators na nakapending. Tapos may 4 interpellators sa anti-political dynasty. Tapos, I doubt if we can pass it next week. I'll be very blunt to say that we can't next week. Pero pagbalik, yeah. In May. We have enough time in May until June. So, palis SP, parang May to June, possible siya na Oo. kumbaga maipasa. Yes, Pero possible. hindi lang At saka ano yun, there are 17. Sa 17, kung di ako nagkakamali, mga 3 o 4 na napasa namin, di ba? Sa 17 na priority na dapat ipasa by June. Ilan na napasa doon? Sa Senate, kung di ako nagkakamali, mga 4-5 na. Sa House, mga 10 na yan. Mabilis naman sila doon. Alam mo naman kung paano nangyayari doon. House Express Train. Oo. So, sa amin walang closure. Kaya mahaba ang daldalan, mahaba ang interpellation. Sana naman, at least 80% of the 17 be passed by June. Thank you po, SP. Good morning ho, Sir Yes, sir. Senate President. May katanungan na kasi ang programa namin ay Mr. Carlos Suarong kakampi online sa mga migrant worker. Isa ngayon, ano ang plataforma ninyo? Ang mga worker nagtatanong sa amin kung ano may tutulong ninyo yung mga umuwi na sa ibang bansa na walang trabaho. Umuwi galing ng ibang bansa, pauwi dito sa atin. Katulad ngayon, Middle East, marami kami mga migrant worker nasa Middle East, uwi na. Halimbawa, ano may o-offer ninyo na para tulungan natin ang mga walang trabaho? Hindi po offer kung hindi Maghanap po sila ng hanap ang buhay nila. amin pong nagawa ay nakapaglagay na po kami ng pondo sa OWA at saka sa DTI at saka sa Department of Migrant Workers ng funding para makatulong sa kanila. So pinakamaganda siguro, lumapit sila doon. At meron tayong mga nailagay na doon eh. Pati DSWD pwedeng tumulong sa kanila. Siyempre, pag uwi dito, walang trabaho. At nabitin yung mga trabaho doon. Meron tayong funding na nilagay dito sa mga departamentong doon na humahandle yan. Thank you very much. If no more questions, I will ask our special... Good morning, Tito Sen. Morning po. Tatanong po ko, yung pong lately po, meron pong request po or full nagdi-demand inquiry po si Senator Amy about yung sa full inquiry on the incarceration of ex-president sa ICC. Uusad po ba to? 1 year na po si ex-president sa ICC. Ano po yung sinasabi niyo? May resolusyon si Senator Meron po Mike? kasi sa social media po na may demand po si Senator Amy na full inquiry on the incarceration of ICC. Well, I did it from the staff na kahapon pa lang na-file yan. Kahapon pa lang final. Hindi pa nabasa on Senator first Martin. reading o second Di ba? reading. Di ba nabasa namin kagabi? Nabasa. Na first reading namin Referred kagabi. to, na-refer sa committee. Chance po ba yung parang I-referral sa committee. Saan ba namin ni-refer? Baka pinail pala po kahapon eh, pero Ah, siyempre, lahat po ng pinafile sa amin may chance. Merong malaki chance, merong slim ang chance. Okay. Any words on the 1-year anniversary of President Duterte's ICC detention? Ano yun ba yun? March 11 din? When he was arrested and taken to the Hague. He's turning Well, 51 on March 28. Yun na nga eh, I hope he is well. Ano, kahit pa paano kami nakakayanan niya. Yung pinagtadaanan niya. I can only wish him well. Yung kami wala kaming
wala tayong ang Senado. We can only talk about resolutions, we can talk about the thinking of each member. That's about it. So sa akin, on a personal note, as I said, I wish him well. And mahirap sabihin happy birthday, no? Dahil pagka nakakulong ka. 81 years old. Oh, basta I wish him well. And if there is a message that I would like to deliver to him, don't let the old man in. Oo, yan. Okay, Clint Eastwood. Clint Eastwood blurb yan. Okay, on that Okay. note, I'd like to Yes, ask sir. our special Yes, ma'am. anniversary guest to give his closing takeaway. Thank you very much for this invitation. Happy anniversary. I hope to see you again in 2027, March 11. Nakapagod. 1 year from now. Salamat po sa inyong lahat. Salamat sa invitasyon. Salamat sa pagkakataon nito. At hopefully kahit paano kayo nakapag-explica ako ng mga aming pinagdadaanan sa Senado. God bless us all. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang Pilipinas. Thank you very much, Senate President Tito Soto. As always, we respect and it's an honor and privilege to have you at your available time. Thank you, sir. See you next week again at the Cafes Manila Bay.